Pinukpok kong tubo na bakal ang ulo nga. Et ko et bayaw ko. Noong Dua ngang Abril 2005 sa gitna ngang 300,000 taong dumaksa sa Panagbenga Festival ngang Baguio isang mag-asawa ang naglaho na parang bula. At pakalipas ng 5 taon ang mag-asawa ay natakpuan sa isang karumal-dumal na kalagayan sa ilalim ngang lupa sa paanan ng isang puno ng pino. Ang kasong ito noon ay naging isang malaking balita sa TV Patrol dahil sa labis na pagkabigla ng publiko. Ngunit ang pulisya ay nagpadalos-dalos sa kanilang konklusyon. Ipinagpalagay nilang ang mag-asawa ay naktanan dahil sa pagkalugi ng kanilang seafood palutuan. Isinara nila ang kaso bilang isang simpleng paglalayas. Sa kanilang komunidad kumalat ang sismis na ang mag-asawa ay duwag na tumakas mula sa mga pinakakautangan. Imposibleng takasan ng ate ko ang utang. Hindi siya ganong klaseng taugiin nakababatang kapatid na si Jose Reyes. Gumastos siya mula sa sariling bulsa para mag-imprenta nga 500 flyers at lumabas pa sa lokal na istasyon ng telebisyon para manawagan habang lumuluha, ngunit hindi na muling nakpakita ang mag-asawa. Lumipas ang 5 taon ng matinding kalungkutan. Habang isinasagawa ang expansion project para sa isang nature trail dalawang kalansay na may mga basak na bungo ang bumulaga mula sa ilalim ng lupa, hindi pala tumakas ang mag-asawa. Sa loob ng 5 taon sila, ay nakalibing sa malamig na lupa, sa ilalim ng mismong puno kung saan daan-daang libong turista ang naglalakad at nagdidiwang. Sino ang malupit na pumaslang sa mag-asawa at naglibing sa kanila sa ilalim ng puno ng pino? At bakit ang mapagmahal na kapatid na lalaki na 5 taong nahanap at umiyak ngang dugo para sa kanila ay walang kamalay-malay sa karumal-dumal na katotohanan? Ito bago natin simulan ang kwento upang mabigyan ng hustisya ang sinapit ng mag-asawa mangyaring mag-subscribe, i-like ang video at mag-iwan ng komento kung saan kayo nanonood. Ang kabutihang loop na iyan ay magbabalik bilang masaganang biyaya sa inyong pamilya at mga anak. Simulan na natin ang kwento. Diyos ko buto ang tao yan, di ba itawak mo agad sa pulis noong 2010 isang nakakagimbal na insidente ang naganap sa lugar ng Panagbenga Festival sa Baguio City nang matuklasan ang mga butoong tao. Bago ang oras ng krimen. Noong 8 ng Abril 2010 bandang 10:23 ng umaga, sa isang construction site para sa pagpapalawak ng nature trail malapit sa itaas na bahagi. Burnham Park malakas na umugong ang makina ng isang bako. Teka sandali, may sumabit na matigas sa palasabi ng operator. Boss, anong problema, may natamaan ka bang malaking bato, tanong ng kasama? Hindi. Iba ang pakiramdam. Parang hindi bato. May narinig akong tunog ng isang bagay na makunat na napupunit, sagot niya. Mabilis na hinila ni Foreman Resty ang makontrol at pinatay ang makina ng backhoe. Ako na ang pababa para tingnan. Patayin mo muna ang makina, sabi nga isang trabahador. Tingnan mo, may itim na plastik sa ilalim ng lupa. Ang laki, ano kaya? Yan plastik, baka basura lang ng construction na ibinaon diyan? Subukan mong punitin. Sa utos ngang foreman, maingat na binuksan ngang trabahador ang punit sa plastik gamit ang 2 kamay. Sandali lang, boss, mukhang may buto ang tao sa loop. Maputing buto, ano, huwag mong galawin, tumawag agad kayo ang pulis. Sa lalim na humigit kumulang 1-2 metro mula sa ibabaw, 2 malaking bulto na mahigpit na binalot sa itim na plastik ang naglalaman ng mabuto ngang tao na bahagyang nakikita mula sa punit. Ay, secure ninyo ang lugar. Ilayo agad ang backhoe diyan at palawakin ang police line. Sir, ang pinaglibingan ay nasa dulong isang bakubakong daan, mga 1-2 kilometro ang layo mula sa main festival area. Talagang liblib at walang taong dumadaan dito. Dumating na bang Soko team sa radyong patrol? Karisang matinis na tunog ang naganunsyong pagdating na scene of the crime operatives.
Kararating lang po namin. Papasok na sa area. Ang mga tauhan mula sa PNP, si IDG Cordillera na mabilis na rumesponde, ay maingat na inalis ang lupa gamit ang malilit na brush at pala. 2 kalansay bawat isa ay nakabalot sa hiwalay na plastik. Magkatabi silang inilibing. Gawa sa waterproof na trapal ang balot. May mga naaaknas na piraso ang damit sa loop. Mukhang zipper ng jacket ng lalaki at butones ng blouse ng babay. Maingat na pinakpagan ng isang investigador ang natuyong lupa mula sa mga buto. Sir, huhukayin ko pa ng kaunti ang bahaging ito. May parang metal na sumasabit. Dahan-dahan lang. Huwag mong sirain. Mukhang metal lock ng handbag ng babae at frame ng wallet. Malala na ang kalawang. Pakaraan ng 1 linggo noong 15 ng Abril isang fax mula sa crime laboratory ang dumating sa investigation team. Team leader dumating na po ang resulta ng DNA analysis mula sa crime lab. Parehong nakilala na ang makalansay sabi nga isang pulis. Sino sila? Nasa listahan ba? Nga nawawala opo. Isang mag-asawang inireport na nawawala 5 taon na ang nakalipas no Abril 2005. Muling tiningnan ng investigador ang resulta ng pagsusuri na hawak niya at buong tiwalang sumagot. Sila po si Pedro Santos, 48 taong gulang at ang kanyang asawang si Maria Santos, 45 milinga residente ng Baguio City. Sila ba yung mag-asawa sa 2005 cold case file opo sir? 5 taon na pong nakalista bilang simpleng missing persons case. Kumunot ang nung team leader. Hindi pala ito simpleng pakawala. Itong murder at pagtatago ang bangkay. Ihanda nyo na ang paglilipat ngang kaso sa si Idegekar. Sa ilalim ngang mapuno ngang pinok kung saan taon-taon, ay daan-daang libong tao ang naglalakat at nagtatawanan isang double murder case ang nabunyag. Balikan natin ang nakaraan. Sa umagangang, 2 Abril 2005. Manong dito sa Marias Palutuan. Paki-deliver naman ngang 20 kilong lapu-lapu bukas ng umaga yung malalaki ha. Naku Maam Maria, mas marami ang order nyo ngayon ah. Mukhang malakas ang kita dahil sa panagbenga masiglang sagot ng supplier sa kabilang linya. Hanggang ngayon na lang kami magbubukas. Bukas pagkatapos na. Gran para de siguradong dudumugin kami nga customer. Pakisigurado na yung pinakasariwa ha. Sumagot ang supplier habang tinatapik ang kanyang ledger. Huwag po kayong mag-alala. Bukas ngang madaling araw ihahanda ko na ang pinakasariwa para sa inyo. Alaunang ngang hapon isinara ni Maria ang pintong kanyang palutuan at kasama ang asawang si Pedro. Sila ay nagtungo sa Panagbenga Festival. Mahal, bakit mo dinala yang makapala folder sa loob ng beige? Shoulder bag mo na mamasyal tayo, hindi ba yan mabigat? Ito yung mga quotation para sa renovation ng commercial building. Di ba nakalimutan mo na ba na May? Meeting tayo sa Lunes. Sa kontraktor bahagyang, ipinakita ni Maria ang mga dokumento habang nakangiti. Yung 25 milyong pisong. Gusali sa city proper na ipinamana sa iyong nanay mo, yun ba yun o? Paparenovate ko ng todo para lumaki naman ang buwanang kita natin sa renta. Tumango si Pedro at sinabayan ang bilis ng paglakat ng asawa. Sige bahala ka diyan. Alam kong magaling ka diyan. Ang ganda ng panahon ngayon no naglakat ang mag-asawa sa kahabaan ng Session Road na puno nga palamuting, bulaklak at bumili ngang mainit na taho at strawberry ice cream mula sa isang stall. Ang gaganda nga mabulaklak dito. Grabe ang dami ngang tao. Make picture muna tayo dito o. Sige halika. Tingin ka dito sa kamera ngang phone. Tumayo ang mag-asawa sa ilalim ng isang arko nga bulaklak makadikit ang nga mukha at ngumiti sa kamera. Ngiti ka ng malaki 1, 2, 3, 3:47 ngang, hapon isang selfie ngang, mag-asawang masayang, nakangiti sa ilalim ngang, mabulaklak ang nasef sa telepono ni Maria. Ang larawang ito na na-recover.
Sa pamamagitan ng forensic process ang magiging huling imahe nila habang nabubuhay. 15 gabi sabay-sabay na umilaw ang nga pailaw sa buong Session Road at lalong sumigla ang pagdiriwang. O Jose, napatawag ka, nandito kami ngayon sa festival. Bayaw, nandiyan kayo sa may Session Road, di ba sobrang siksikan diyan? Halos hindi na kayo makahinga. O nga grabe, ang dami ngang tao. Halos hindi na kami makagalaw. Sa gitna ngang maingay na paligid malinaw, na narinig ang boses ng kapatid ni Maria na si Jose. Kung aakyat kayo ng mga 1-2 kilometro papunta sa itaas na bahagi, may isang tahimik na lugar doon na napakaganda ngang mga bulaklak. Sa bandang itaas, di ba madilim doon at baku-bako ang daan, wala ring mailaw, huwag kayong mag-alala, may dala akong emperador at pulutan sa kotse. Doon na lang tayo mag-inuman ng tahimik. Para sa mag-asawang taon-taong dumadalo sa festival, ang paanyaya ng kapatid na isang lokal ay tila isang natural at ordinaryong imbitasyon sa isang hidden spot. Tinaha ngang maasawa ang daan palabas sa siksikang festival at naglakat patungo sa itaas na bahagi ng parke. Sa dulo nito, isang madilim na espasyo ang bumungat na may baku-bakong daan, walang postenge, ilaw at napapaligiran ng malalaking punong pino. Wala talagang katao-tao dito sa itaas, siguro kasi hindi pagaanong namumulaklak lahat. Walang mga photographer at hindi na rin masyadong rinig ang ingay mula sa baba. Itinuro ni Pedro ang isang madilim na sulok. Ayon nakaparada ang kotse ni Jose sa dilim. Puting Hyundai Starex. Sa gitna ngang malawa na espasyo, isang puting van na pag-ari ni Jose, ang tila nakatagong nakaparada sa pagitan ng nga puno. Sa likuran nito may 2 kahon ng emperador, mga basong plastik at 2 matutulis na pala. At bayaw, dito kayo inayos ko na ang likot ng fan para komportable kayo. Galing mo talagang humanap ng nga ganitong tahimik na lugar, Jose. Sa loop ngang fan nakahain, ang nga prutas at bote ang alak. Ang dami mo namang biniling pulutan, siyempre sagot ko to ngayon, kaya uminom lang kayo ng uminom. Umupo silang tatlo sa likod ng fan at nagsimulang uminom. Sa labas ngang bintana tanging masilweta nga, puno ngang pinoang makikita sa kadiliman. Ang ingay at liwanag mula sa puso ang festival ay lalong nagpatindi sa katahimikan nga kanilang kinaroroonan. Mahal, nawawala ang signal ng phone ko. Walang service. Siguro kasi nasa liblib na lugar tayo, malayo sa cell site. Mamaya pagbaba natin babalik din yan. Kinuha ni Pedro ang telepono ng asawa at sinubukang hanapin ang signal. Bigay mo sa akin ang huling koneksyon ng telepono ni Maria sa isang cell site ay naitala noong 7:22 gabi at pagkatapos nun ay tuluyan nang nawala. May naririnig ba kayong ingay sa labas? Siguro nagsimula na ang parada ng banda ng Philippine Military Academy. Parang tunong mapaputok. Bigyan mo pa akong isang baso. Ang masigawan ng tuwa ng nga tao ay umalingaw-ngaw sa gabi at ang tunog ng mapaksabok mula sa layong 1-2 kilometro ay tuluyang tumabon sa anumang ingay na nagaganap sa loop ng nakasarang fan. Kinabukasan 3 Abril, sa pagitan ng nga truck na nag-alis ng mastol at matrak ng basura, isang puting Starex ang tahimik na umalis sa madilim na lugar. Sa pagitan ng mapunong pino, ang lupa na sariwang nabungkal ay tinabunan ng nga tuyong dahon at nalaglag na bulaklak. Daan-daang libong turista ang naglakat sa lugar na iyon sa sumunod na taon at sa mga susunod pa. Walang sinuman ang nakakaalam kung sino ang nakalibing sa ilalim ng lupang iyon sa loop ng 5 taon. Makalipas ang 2 araw, 4 Abril 2005, 9:00 gram umaga, isang lalaki ang humahangos na pumasok sa Baguio City Police Station. Namumula ang nga mata at magulo ang buho. Ang lalaking ito ay si Jose Reyes, ang nakababatang kapatid ni Maria. Mamang pulis, 2 araw nang hindi umuwi ang ate at bayaw ko, Mr. Kumalma po kayo at maupo. Kailan po ang huling beses na nakausap ninyo sila? Tanong ni Espo 4. Mateo Cruz, ang investigador na nakatalaga abang inilalabas
ang isang folder. Nong gabi ngam, festival ika, 2 Abril bandang alas 7 may usapan kaming makikita sa isang kainan malapit sa Burnham Park. Pero hindi sila dumating at mula nun hindi ko na sila makontak. Nanginginig ang makamay ni Jose sa ibabaw nga mesa. Naitanong yo na po ba sa makamaana o malapit na kaibigan o po. Tinawagan ko na silang lahat pero wala raw nakakita sa kanila. Nang makumpirma ni SPO 4 Cruz na ang nagrereklamo ang nag-isang malapit na kamag-anak nga, biktima agad siyang nakutos ng paunang investigasyon. Wala pang 48 oras mula nang mawala. Magsagawa agad ng background check sa paligid ng Marias Palutuan at kunin lahat ng CCTV footage. Agad na tinipon ng investigation team ang ma-recording mula sa 4 na CCTV sa mga kalye at eskinita malapit sa Palutuan at dinala sa analysis room. Sir Cruz, tingnan niyo po ito. Bandang galauna apon, nakuhanan sina Maria at Pedro na isinasara ang pintong kanilang negosyo at naglalakat palayo. Sa monitor ang mag-asawa ay nakasuot ng simpleng damit makasabay na naglalakat patungo sa direksyon ng festival. May kumpirmasyon ba kung nakapasok sila sa festival area diyan po nakakaproblema? Ang mga CCTV na nakakabit sa Session Road ay 2 lang at nasa harap ng entablado. Isang batang investigador ang iritableng nagbuntong hininga. Masyadong malabo ang kuha at dahil sa 300,000 tao na nakakasiksikan halos impossible nang makilala ang mukha nila. Agad na humingi. Nang tulong si SPO 4 Cruz ay isang telecommunication company para surin ang mga tawag sa telepono ni Pedro. Sir, nakuha na po natin ang kolog ni Pedro Santos. Ang huling tawag na natanggap niya ay noong 2 na Abril 6:15 ng gabi. Sino? Ang tumawag. Ang nag-report. Ang kapatid na si Josie Reyes. Pagkatapos nun wala nang naitalang outgoing o incoming calls. Itinuro ni SPO 4 Cruz ang mapa ng Baguio City na nakalatak sa kanyang mesa. Ano ang resulta ngang cell site tracking? Ang huling signal ay na-detect noong 7:22 gabi mula sa isang cell site sa itaas na bahagi ng Burnham Park at pagkatapos ay tuluyan nang nawala. Noong panahong iyon hindi pinagtuunan ng pansin ng investigation team ang lokasyon ng cell site na ito na nasa hilagang kanlurang bahagi ng festival area. Ipinagpalagay nilang natural lang na magbago ang signal dahil sa paggalaw ng napakaraming tao. Si Jose pagkatapos mag-report ay araw-araw na bumibisita sa istasyon ng pulis para alamin ang progreso ng investigasyon. Sir, ang sasakyan ng 8 at bayaw ko ay nakaparada pa rin sa likod ng kanilang palutuan. Kung iniwan nila ang kotse, malamang hindi sila lumayo. Dala nila ang wallet at bag, wala po bang record ng paggamit ng credit card, sumagot si SPO 4 Cruz habang tinitingnan ang kanyang computer monitor. Pina-freeze na namin ang lahat ng bank accounts nila at minomonitor namin ang paggamit ng card in real time. Ang huling transaksyon ay nung 2 gram, Abril 2, 43 gram, hapon sa isang stall sa festival kung saan sila bumili ng pagkain na nakakahalaga ng 150 piso. Pagkatapos nun, wala nang anumang financial activity at wala ring record sa Bureau of Immigration. Hindi ito simpleng paglalayas. Hindi basta-basta alis ang ate ko nang walang paalam, sabi ni Jose habang tinatakpan ang kanyang mukha, halatang labis na nag-aalala. Sinimulan ng investigation team ang malawakang pagtatanong sa mga taong malapit sa mag-asawa. Isang empleyado ng palutuan ang maingat na nagsalita sa harap ng mga pulis. Kailanman ay hindi ko po nakitang nag-awe o nagsisigawan ang mag-asawa. Noong umaga ng festival, masaya-masaya pa si Mama Maria na mamamasyal sila ng asawa niya. 3 kalapit na may-ari ng tindahan din ang nakpatunay na mabuti ang pagsasama ng mag-asawa at hindi nila kailanman nasaksihang nag-away.
Subalit sa isang pulong namga investigador isang ibang teorya ang lumitaw, Sir Cruz sinuri ko pong maigi ang nga libro Marias Palutuan. Mayroon silang utang na humigit kumulang 300,000 piso sa mga supplier. May mga hindi pa rin sila nababayaran sa ilang kumpanya ngang isda. Isang investigador ang nagsulat ng I300000 sa whiteboard at nagsalita. Hindi kaya nalulugi na ang negosyo nila kaya sila naktanan marami namang ganyan iniwan lahat para takasan ang utang. Maring tumutol si SPO 4 Cruz habang nakatingin sa nakasulat sa whiteboard. Hindi tugma ang teoryang yan. Ang commercial building na nakapangalan kay Maria ay nakakahalaga ng 25 milyong piso. Buwan-buwan kumikita siya ng 150,000 piso mula sa renta. Pag-isipan ninyo ang kabuwang yaman nila. Dahil lang ba, sa 300,000 pisong utang iwan nila ang lahat ng ari-arian nila hindi kapanipaniwalayan, pero hindi natin alam ang lahat. Baka may iba pa silang pinakakautangan na hindi natin alam. Sa huli, ang matalinong pagsusuri ni SPO 4 Cruz ay hindi pinakinggan ngang karamihan sa team. Ang namumuno sa investigasyon ay nagpasya na mas pagtuunan ng pansin ang posibilidad na nagtago ang mag-asawa dahil sa problemang pinansyal o personal at itinuan ang investigasyon sa teorya ng paglalayas. Sa ikalawang linggo Abril si Jose ay personal na lumabas sa isang lokal na news program ang TV Patrol Northern Luzon. Payat ang kanyang mukha at may luha sa kanyang mata. Imposibleng iwan ng ate ko ang pamilya niya. Wala siyang kahit isang dahilan para bigla na lang maglaho lalo na't mayroon siyang 25 milyong pisong gusali sa sentro ng Baguio. Tumingin si Jose ng diretso sa kamera at nagmakaawa. Ate Bayaw, kung nanonood kayo parang awan nyo na tumawag kayo. Kung may utang man kayo ako na ang bahalang magbayad. Bumalik na kayo parang awan nyo na. Sa sinumang may impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng aking 8 at Bayaw huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa pulis. Sa gitna ng panayam hindi niya napigilan ang pakpatak ng kanyang ngaluha. Ang kanyang imahe ay umere sa buong Baguio. Ang komunidad ay labis na naantik sa pagmamahal ng kapatid at nakiramay sa kanyang kalungkutan. Pagkatapos ng broadcast umulan ng tawag sa Baguio City Police Station. Hello PNP. Nakita niyo raw po ang mag-asawa sa festival. Ano po ang itsura? Nila may dala po bang beige na shoulder bag? Karamihan sa mga tawag ay mula sa mga taong nagsasabing tila nakita nila ang mag-asawa sa gitna nang siksikan ngunit hindi sila sigurado. Nakbuntong hininga si SPO and Pat Cruz habang ibinababa ang telepono. Muling tumunok ang telepono. Hello Baguio City Police SPO 4 Mateo Cruz po. Sir, tumatawag po ako dahil napanood ko yung kapatid ng nawawalang mag-asawa. Ang tumawag ay si Mang Cardo, isang magsasaka na may taniman malapit sa itaas na bahagi ng Burnham Park. Noong gabi po, ang festival mabandang 10:00 may nakita po akong fan sa bakubakong daan sa may itaas na bahagi. Naging alerto si SPO 4 Cruz at agad na kumuha ang papel at panulat. Sa may itaas na daan pong kulay at klas ng sasakyan. Puting fan po, nakaparada sa madilim na kalsada na walang ilaw kaya napansin ko. Manong nakita niyo po ba ang plate number o ang nga sakay? Humina ang boses ni Mang Cardo sa kabilang linya. Naku, sobrang dilim, hindi ko na nakita ang plate number. Hindi ko rin alam kung may tao sa loop. Kapag festival kasi maraming tagalabas ang pumaparada kahit saan kaya inisip ko na baka turista lang. My God, na itinala ni SPO 4 Cruz ang impormasyong ni Mang Cardo ngunit imposible nang ituloy ang investigasyon. Sa daming ang taong dumalo sa festival mahirap matukoy ang isang partikular na sasakyan base lamang sa kulay at klase nito. Noong panahong iyon, dos-dos ng puting van ang ilegal na nakaparada sa mga eskinita at bakanteng lote sa lugar. Habang nahihirapan ang pulisya, si Jose naman ay gumastos mula sa sariling bulsa para mag-imprentang 500 flyers. Dala ang mga flyers na may larawan ng mag-asawa, nilibot niya
ang terminal ng bus at matataong lugar sa Baguio personal na ipinamimigay sa matao. Pakibasa po sandali. Ito po ang 8 at bayaw ko. Nawala sila nung 2 Abril sa Panagbenga Festival. Ang nga kapitbahay ay naawang pinapanot si Jose habang magalang na nag-abot ng flyers sa mga lansangan. Kawawa naman si Jose ang bait-bait na kapatid. Saan kaya napunta ang ate niya o nga? Araw-araw siyang ganyan baka kung ano nang masamang nangyari sa ate niya. Kinakabahan ako para sa kanya. Lumipas ang 2 linggo mula nang i-report ang pakawala, ngunit walang anumang litna na takpuan tungkol sa sinapit ngang mag-asawa. Sa huli inilista ngang pamunuan pulisya, sina Pedro at Maria Santos, bilang nga long-term missing persons at inirehistro sa National Database ng Manawawala. Kasabay nito ang mga investigador na nakatalaga. Sa kaso ay unti-unting inilipat sa ibang mga kaso tulad ng pagnanakaw at awikalye. Si Spoche Cruz na naivang magisa sa opisina'y pagod na inayos ang magafilang kaso. Habang inilalagay ang mga dokumento sa isang kahon na pahinto, ang kanyang kamay sa ibabaw ng marriage certificate na isinumita ni Jose. Dahan-dahang binasa ni Mateo ang nga nakasulat sa ibaba ng dokumento. Nakasaad doon na ang ina ni Maria at Jose ay namatay noong 2002. At kasunod nito malinaw na nakasulat sa property records na ang isang napakahalagang commercial building sa sentro ng Baguio ay ipinamana lamang kay Maria at hindi kasama ang kapatid na si Jose. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa mga labingang investigador. Kinuha niya ang isang pulang balpen. Sa tahimik na opisina malakas na narinig ang tunog ng panulat na kumikiskis sa papel. Binilugan ni SPO 4 Cruz ng makapal at mariin ang salitang pamana. Matagal niyang tinitigan ang salitang binilugan bago isinara ang folder at itinulak ito sa pinakailalim na bahagi ng cabinet ng cold case. Pagkalipas ng 1 buwan Mayo 2005, mabigat ang hangin sa opisina ng Baguio City Police. Ang fokus ng investigasyon ay unti-unting lumipat sa nakaraan ng asawang si Pedro Santos. Sir Cruz, may naamoy akong kakaiba sa nakaraan ni Pedro Santos. Anong ibig mong sabihin? Akala ko ba na clear na natin na hindi ito tungkol sa away mag-asawa o utang? Hindi po yun. Talagang putol na ang ugnayan niya sa kanyang pamilya. Inilapa ng isang batang investigador ang birth certificate ni Pedro sa mesa ni SPO 4 Cruz. Taga-Pampanga siya pero noong early 1990s, nakaroon daw sila ng matinding away sa pamilya kaya umalis siya. Mahigit 15 taon na siyang hindi kumukontak sa mga kapatid at magulang niya, kinuha ni SPO 4 Cruz ang dokumento at kumunot ang no. So sinasabi mo na baka may kinalaman ito sa isang lumang alitan? Malamang po? Imposibleng bigla na lang maglaho ang 2 tao nang walang bakas. Isang teorya ang mabilis na lumaganap sa team baka nasangkot sila sa gulo dahil sa isang lumang kaway ni Pedro. Agad na hinanap NG team ang kakapatid ni Pedro na si Pablo Santos na nakatira sa Angeles City, Pampanga at ipinatawag sa istasyong. Mr. Pablo Santos, kailan po ang huling beses na nakausap ninyo ang kapatid ninyong si Pedro? Nainis ako na kailangan ko pang pumunta rito para lang sa ganitong investigasyon, iritableng sagot ni Pablo habang nakasandal sa upuan. Mahigit 15 taon na kaming hindi nausap ngang kapatid kong yan. Hindi niyo po ba alam na nakpakasal siya sa isang may-aring palutuan sa Baguio? Kasal, narinig ko lang, yan sa masismis sa amin. Tinitigan ni SPO 4 Cruz si Pablo ng masama. Noong gabing Sabado 2 Abril, nasaan po kayo at ano ang ginagawa ninyo? Nasa bahay lang ako sa Angeles, kumain ng hapunan kasama ang pamilya at nanot ng TV. Itanong niyo pa sa asawa ko.
Nang beripikahin ng team ang alibi ni Pablo, napatunayan itong totoo sa pamamagitan ng testimonya ng kanyang pamilya at mga kapitbahay. Ang teorya ng team tungkol sa lumang alitan ay biglang nawalan ng saysay. Sunod na pinaktunan ng pansin ng team ang isang lalaking customer na madalas sa palutuan ni Maria. Ang lalaking ito ay pumupunta sa kainan 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo at malapit kay Maria. Kumakalat po ang sismis sa palengke na may something sa pagitan ng lalaking yan at ni Ma'am Maria. May asawa yung lalaki? Parating na sa palutuan. Umasa ang nga investigador na ito ay isang love triangle case, kaya sa pilitan nilang dinala ang lalaki para tanungin. Mister, ano po ba talaga ang relasyon ninyo kay Ma'am Maria Santos? Relasyon, isa po akong middleman sa baksakan ng isda, kaya madalas ako doon para sa mga order nila. Mariing itinangging lalaki ang paratang. Noong gabi ngang 2 Abril, nasaan po kayo? Nasa La Union po ako kasama ang ibang mga kliyente, mayroon kaming salo-salo. Mapapatunayan nyo po ba yan? Siyempre tingnan nyo ang credit card statement ko at tawagan nyo yung 3 kasama ko noong gabing yon. Ang alibing lalaki ay madaling napatunayan sa pamamagitan ng kanyang credit card records at ng pare-parehong testimonya ng kanyang nakasama. Ang 2 buwang mahalaga para sa paunang investigasyon ay nasayang sa mamaling teorya. Samantala sa gitna ng magulong investigasyon na ito, si Jose Reyes ay patuloy na bumibisita sa istasyon nagpapanggap. Sir, hindi po kaya dapat nating imbestigahan ng mas malalim ang pamilya ng bayaw ko. Kung 15 taon siyang hindi umuwi, malamang may malalim na dahilan yon. Maingat na lumalapit si Jose sa mga pulis at nagbibigay nga mga mungkahi. Biktima rin po ang bayaw ko. Kaya nahihiya akong sabihin ito, pero ano po ba ang kasalanan ng ate ko? Pakisuri po kung may pinakakautangan o kaaway ang bayaw ko sa nakaraan. Sa panlabas tila nag-alala siya sa kanyang bayaw at nagbibigay nga balanseng opinyon, ngunit sa katotohanan ito ay isang tusong paraan upang ilihis ang atensyon ng pulisya. Kalagitnaan ng Hunyo, sa gitna ngang pabugsubaksong ulan, si SPO4 Cruz ay nag-isang nagpasimula ng bagong direksyon sa investigasyon. Hepe, kailangan nating haluhugin ang lahat ng lugar sa loob ng 5 kilometrong radius mula sa Bunham Park kung saan huling nakita ang mag-asawa. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang kailangan natin para haluhugin ang lahat ng ilok, lawa at bundok diyan? Kung kulang tayo sa tao, hihingi tayo ng tulong sa Special Action Force. Hindi natin maaaring isantabi ang posibilidad na itinapon ang kanilang mga bangkay. Dahil sa maring pakiusap ni SPO4 Cruz, isang malawakang search operation ang isinagawa sa loob ng 3 araw. Ngunit maliban sa mga damo at putik sa ilalim ng malawa, wala silang natakpuang anumang gamit o bangkay ng mag-asawa. Nakapagtataka ang liblib na lugar sa dulong bakubakong daan kung saan nakalibing ang mag-asawa ay hindi nasama sa search area. Itinuring itong isang lugar na malayo at kabaliktaran ng direksyon ng festival. Noong Agosto 2005, lalong lumala ang sitwasyon sa Baguio City Police. Sunod-sunod na sumiklap ang mga kasong ng pagnanakaw at malawakang rambol sa mga bar na nagdulot ng matinding kakulangan sa tauhan. Cruz, 6 na buwan ka nang nakatutok diyan sa kaso ng nawawalang mag-asawa. 2 na lang kayo ang natitira sa team. Walang progreso, walang ebidensya. Hanggang kailan mo yan hahawakan, sabing hepe? Dahil mas malaki ang posibilidad na sila'y naktanan o naktago, hindi na natin maaring sayangin pa ang ating matauhan. Pansamantala nating ititigil ang investigasyon at ibubukas lang ulit kung may bagong impormasyon ulit na darating. Sa huli, ang kaso na may record number 2005 CIDG 00472 ay isinilit sa isang 148 pahinang folder at inilagay sa cabinet ng mga cold case. Nang mabalitan ni Jose na itinigil na ang investigasyon, tumawag siya kay SPO4 Cruz. Sir, narinig ko po na itinigil nyo na ang investigasyon. Parang awa nyo na huwag po kayong sumuko. Buhay pa po sigurado ang it at bayaw ko.
Mr. Reyes, nakikiramay po kami pro sa ngayon, wala na kaming masusundang lit. Tatawagan po namin kayo agad kapag may bago. Pagkatapos ng tawag na iyon, unti-unting naputol ang kanilang komunikasyon at dumalang na rin ang pagdalaw ni Jose sa istasyon. Nang opisyal nang isinara ang kaso, ang Marias Palutuan ay tuluyan ng naksara. Makalipas ang ilang buwan, isang bagong karinderya ang itinayo sa pwesto nito. Sa mga taga-palengke, ang pangalang Maria at Pedro Santos ay naging isang malabong alaala na lamang. Ang mag-asawang may-ari ng palutuan na bigla na lang naglaho sa Yuskirksikis pahinang report nege investigasyon may mega katotohanang hindi na isulat at nanatili sa dilim. Ang katotohanang hindi nakita ng pulisya ay ang isang mapait na kasong pahating mananaisin ng panong 2003. Matapos mamatay ang kanilang ina, ang 25 milyong pisong commercial building ay ipinamana lamang kay Maria ayon sa huling habilin. Dahil dito nagsampang kaso si Jose para makuha ang kanyang legal na parte. Kinatigan ng korte ang hiling ni Jose at ipinag-utos na bigyan siya ng humigit kumulang 3 milyong piso. Ngunit para kay Jose ang desisyong ito ay isang malaking insulto. Kung nahati ng pantay, dapat ay nakakuha siya nga 12.5 milyon, ngunit kakarampot na 3 milyon lang ang kanyang natanggap. Higit pa rito, ang kanyang ata ay kumikita ng 150,000 piso buwan-buwan mula sa renta habang siya ay naghihirap. Ang matinding galit at inggit na ito ay patuloy na kumukulo sa kalooban ni Jose. Ang mas malalang katotohanan ay ang kalunos-lunos na kalagayang pinansyal ni Jose noong katapusan ng 2004. Dahil sa isang palpak na investment bound siya sa utang na umaabot sa 8.5 milyong piso, ang 3 milyong pisong nakuha niya mula sa mana ay kulang na kulang para bayaran kahit ang interes ng kanyang mautang. Nung panahong iyon, tanging ang bank accounts ng mag-asawang biktima ang sinuri ng pulisya at hindi nila tiningnan ang accounts at mga utang ni Jose, ang pinakamalapit na kamag-anak, at nakreport ng pakawala. At noong Hunyo 2003, pagkatapos ang kaso, may isang maingat na payo si Jose sa kanyang 8 at bayaw. Ate Bayaw, wala kayong anak at matagal nang hindi umuwi si Bayaw sa kanila. Kung may mangyari sa inyo, lahat ng yaman nyo ay mapupunta lang sa gobyerno. Kaya para sigurado, ilagay nyo ako bilang beneficiary sa insurance nyo. Ako lang naman ang nag-isang kadugo nyo. Dahil sa mapagmahal na payong ito, ang pangalan ni Jose ang inilagay bilang beneficiary sa life insurance ng mag-asawa. Ang kabuuang halaga 18 milyong piso. At kung sakaling sabay na mamatay ang mag-asawa, ang 25 milyong pisong gusali ay mapupunta rin sa nag-isang tagapagmana si Jose. Ang pagitan ng panahon mula sa pakuha ng insurance noong 2003 hanggang sa araw ng krimen noong 2005 ay humigit kumulang 2 taon. Ito ay sadyang isinabay upang lampasan ang karaniwang contestability period ng insurance company na kadalasan ay 2 taon para sa mga kaso ng suicide o sinadyang aksidente. Isang kalkuladong plano. Ngunit noong 2005, walang sinumang investigador ang nakapansin sa karumal-dumal na koneksyong ito. Sa gitna ng mapakukulang ng sistema, ang kasong pakawalan ng mag-asawa ay tuluyang lumubog sa misteryo. Sa loob ng kabinet ng pulisya, ang 148 pahinang file ay nagsimulang alikabukin. Sa parehong sandali, sa lalim na 1-2 metro, sa ilalim ng lupa, sa paanan ng mapuno, ngang pino ang mag-asawa ay nag-isang sinalubong ang kanilang unang malamig na Pasko nang hindi natatakpuan ng sinuman. Lumipas ang 5 taon. Noong 2006 at maging noong 2009 muling namukadkad ang mga bulaklak sa Baguio. Tuwing Pebrero, dandang libong tao ang dumaragsa sa Panagbenga Festival. Sa liblib na lugar, sa itaas na bahagi ng Burnham Park, paulit-ulit na nalaglag ang mga bulaklak, bumagsak ang ulan, at muling sumibol ang nga damo sa loob ng 5 beses. Jose, nandito ka na naman pala sa festival. Opo, isinama ko lang yung nga kaibigan ko para mamasyal. Bakit ba pilit mong binabalikan itong lugar na to? Ang sakit lang sa puso.
Marami namang ibang pasyalan. Sa tuwing naglalakad po kasi ako rito naalala ko ang ate ko. Kumuha si Joseng panyo at pinunasan ang namumuong luha sa kanyang nga mata. Kapag nakikita kong namumulaklak ang nga halaman parang nararamdaman kong buhay pa ang ate ko sa isang lugar. 5 taon na rin mula nang mawala sila. Ang mabuhay ay kailangang magpatuloy. Tama po kayo. Pero parang umaasa pa rin akong bigla silang lilitaw. Diyan sa dulong daan. Sa harap nanginginig na boses at mga luha ni Jose, ang kanyang nga kaibigan ay naawa sa mapagmahal na kapatid at nagbubuntong hininga. Balikan natin ang taong 2007. Isang pinto ngang isang law office ang bumukas. Eternity hindi na po maaring pabayaan na lang na nakatiwangwang ang gusali nga, ate ko. Mr. Reyes ang isang tao ay maaari lamang ideklarang presumed dead pagkatapos ang 5 taong pakawala. 2 taon pa lang silang nawawala kaya hindi pa maaring iproklama ang kanilang legal na kamatayan. Hindi po ako humihingi na ideklara silang patay o kunin ang insurance. Dala ni Jose ang isang tumpo nga lumang kontrata ngang upa at inilapak sa mesa. Ang maumu pa sa kaksikümentavi si milyong pisong gusali ay nagrereklamo na. May mga tumutulo na sa bubong pero walang nakpapayos. Gusto ninyong mag-apply bilang administrator ng ari-arian ng isang taong nawawala? Narinig ko po na kahit hindi pa lumilipas ang 5 taon pwede raw magtalaga ng isang taong mangangalaga sa ari-arian. Tama po kayo. Kailangan lang magsumite ng petisyon sa korte at maaring italaga ang isang legal na tagapagmana o interesadong partido bilang administrator. Opo, dahil ako lang ang natitirang kadugo gusto ko sanang ako. Na ang mangalaga para maiwasan. Ang prowisyosa nga umuupa hanggang sa bumalik ang ate ko. Noong 2007, itinalaga ni Korte si Jose Reyes bilang opisyal na administrator ng nga ari-arian ni Maria Santos. Dahil dito, legal na siyang nangasiwa sa mga kontratangang upa at pagpapanatilingang gusali. Narito na po ang kita sa renta 150,000 piso. Ibabawas ko ang buwis at ang matitira ay gagamitin ko sa paghahanap sa ate ko. Sa palabas ginagamit niya ang pera para sa maintenance ng gusaling ngunit ang malaking bahagi nito ay lihim niyang ginamit para bayaran ang kanyang 85 milyong pisong utang. Pagsapit ng 2009 ang kanyang utang ay bumaba na sa halos 25 milyon na lamang. Ang hindi niya pagmamadaling kunin ang 18 milyong pisong insurance na makukuha lamang kapag opisyal nang idineklarang patay ang mag-asawa, ay nagsilbing isang perpektong pananggalaban sa anumang hinala mula sa pulisya. Samantala si SCP-4 Cruz na nalipatch na sa Criminal Investigation Unit na La Trinidad ay marahas na izinara ang gizang cabinet. SCP-4 Cruz na promote ka na nalipatch dito. Bakit hindi mo pa itapon? Yang mga lumang file mula sa Baguio tingnan mo to. Ito yung family records na isinumite ni Jose Reyes. 5 taon ng cold case yan. Matagal ang binuwag ang task force at lampas na rin sa retention period ang mga dokumento. Nakikita mo ba itong binilugan kong pulang pen pamana? Isang 25 milyong pisong gusali ang ipinamana sa nag-isang kapatid. Nakibit balikat ang isang batang pulis. Ano naman po ngayon, di ba't siya ang pinakamasigasik na tumulong sa investigasyon nun araw-araw na sa istasyon mayroon? Ding testimonya ang isang magsasaka na may nakita siyang puting fan sa itaas na bahagi ng Bunham. Pak noong gabing kriman. Puting Starex ang sasakyan ng kapatid di ba nakusir. Imposibleng saktan ng ganong kabait na kapatid ang ate niya. Wala namang ebidensya. Mayroon akong kutob na hindi tama. 5 taon na pero hindi, malis sa isip ko ang kasong ito. Pagkatapos ng trabaho naiwan si SPO4 Cruz sa kanyang opisina paulit-ulit na binabasa ang mga lumang kopya ngang file patuloy na hinahabol ang anino ngang mag-asawa sa loop ngang 5 taon. Noong tagulan ng 2009 sa
isang pulong sa Baguio City Hall. Ipapresenta ko na ang plano para sa pagpapalawa ng tourism infrastructure para sa susunod na Panagbenga Festival. Yung daan sa itaas na bagi nga, Burnham Park pababayaan na lang ba nating baku-bako kapag umulan nagiging putikan at maraming turista ang nagrereklamo? Kaya nga po plano nating sementuhin ang baku-bakong daan sa pagitan ng mga puno ng pino at magtayo ng isang malawak na wooden deck para sa mga turista. Ibig sabihin palalawakin natin ang ekses ng maturista hanggang sa maliblib na lugar. Kailan sisimulan ang proyekto sa katapusan ng Marso? Sisimulan ang groundwork at pagkatapos ng festival sa Abril gagamit na tayo ng ma-heavy equipment. Ang lugar na sakop ng proyekto ay eksaktong kinapaparadahan ng puting fan ni Jose 5 taon na ang nakalipas. Ang plano ng proyekto ay inilatala sa malokal na pahayagan ngunit walang anumang bakas na sinubukan ni Jose na ilipat ang mga labi sa ibang lugar. At noong umaga ng ika-8 ng Abril 2010, sa gitna ngang namumulaklak ng mga halaman sa construction site, isang matinis na sigaw ang narinig mula sa foreman ng backhoe. "Boss, may mabutong tao." Sa lupong plastik na. Sumabit sa palaano patayin agad ang makina at tumawag ng pulis mula sa nabungkal na lupa. 2 kelensay na binalot sa malaking waterproof na trapal na 5 taong nakakabit sa mga ugat ng puno ang lumitaw sa liwanag. Nang makita ng pulisya na ang hukay ay hindi basta-basta ginawa at may malinaw na intensyon sa pagbabalot ng mabangkay agad silang nagradyo. Hindi ito simpleng paklilibing. Ito ay murder at patatagong bangkay. Ilipat agad ang kaso sa Chedgechar. Nang mabalitaan ito ni SPO 4 Cruz sa La Trinidad, marahas niyang ibinaba ang telepono at sinuot ang kanyang jacket. Team Leader NG CDG. Dito si SPO 4 Mateo Cruz, NG, La Trinidad. SPO 4 Cruz, narinig mo na ba ang balita sa Baguio na takpuan ang 2 kalansay mula sa isang cold case 5 taon na ang nakalipas? Opo, ako po ang personal na humawa ng paunang investigasyon sa kasong yan noong 2005. Naging seryoso ang boses ng team leader sa kabilang linya. Di ba't isinara nyo? Yan bilang simpleng paglalayas, tama po. Ako ang nagsimula nito at ako rin ang nakaligtaan ang isang mahalagang lead. Ano ang gusto mong mangyari dahil ako ang orihinal na investigador, ako ang mananagot sa lahat? Isama niyo po ako sa re-investigation team. Sa briefing room ngang Sidgar, isang tensyonadong katahimikan ang namayani. Si SPO 4 Cruz na voluntaryong sumali sa team ay inilapak sa mesa ang isang luma at kupas na folder na 5 taon niyang itinago. Mangga kasama, tingnan ninyong lahat ang pulang bilog sa dokumentong ito. SPO 4 Cruz, di ba't yan yung isinumite ni Jose Reyes, ang kapatid? 5 taon na ang nakalipas. Oo, ito ang record ng pagmamana ng isang 2.5 milyong pisong commercial building. Noong panahong iyon, di ba siya ang pinaka-aktibong tumulong sa atin lumabas pa sa TV? Isinulat ni SPO 4 Cruz ang pangalan ni Jose Reyes sa whiteboard. Sa pagkakataong ito, bubusisiin natin ang lahat mula sa kanyang mga ari-arian hanggang sa pinakailalim ngang kanyang mautang. Ang susi sa kasong ito ay pera. Noong hapon ng ika-8 ng Abril 2010, mabilis na dumating ang gatauhan ng soko sa lugar kung saan natakpuan ang mga labi. Sir, dahil nabungkal ng backhoe na sira na ang ilang bahaging lupa sa paligid ng gakalansay. Kailangan nating i-reconstruct ang orihinal na hugis ng hukay. Dahan-dahang hinukay ngam gatauhan ang lupa sa paligid ng gakalansay gamit ang maliliit na pala at brush. Tingnan ninyo ang hugis ng hukay. Perpektong rektangulo. May lalim na 1.2 metro, lapat na 1.25 metro, at haba na 2 metro. Hindi ito minadaling hinukay. Pinakplanuhan at maingat na ginawa. Kinuhang ngatauhan ang maliliit na piraso ngang ebidensya gamit ang tiyani at inilagay sa mga evidence bag. Ang ginamit na pambalot?
ay hindi ordinaryong garbage bag, kundi isang heavy-duty na waterproof, na trapal, na ginagamit sa construction. Bawat isa ay binalot ng hiwalay at makatabing inilibing. Isang autopsy report mula sa crime lab ang inilapak sa mesang hepe. Team leader ang mitochondrial DNA na nakuha mula sa ngipin at butong nga biktima ay nagmatch sa DNA ni Jose Reyes. Kumpirmadong sila nga ang mag-asawang Santos. Ano ang lagay ngam nga kalansay binasa? Nang isang investigador ang bahagi ng report, parehong may malinaw na palatandaan ng multiple fractures sa bungo na dulot ng isang matigas na bagay. Ang bungo ni Pedro Santos ay may hindi bababa sa 3 malalakas na tama sa likod habang ang bungo ni Maria Santos ay may hindi bababa sa 2 tama sa gilid. Malinaw na ang sanhingang kamatayan ay blunt force trauma sa ulo. Nahanap ba ang murder weapon? Negative sir. Hindi pa natatagpuan. Ngunit may isa pang mahalagang ebidensya kaming nakuha. Ipinakita nga, investigador ang resultang soil analysis. Mula sa lupa, sa ilalim at gilid na hukay 2 klas ng bakas ng sapatos ang malinaw na nakita. Ang isa ay bakas ng work boots na may sukat na 270 mm size 9 at ang isa ay bakas ng rubber shoes ng babay na may sukat na 240 mm size 7. Naningkit ang mga mata ngang hepe. Bakas ng sapatos ng babay ibig sabihin hindi ito gawa ng isang tao. May kasapot siya. Ito ang matibay na ebidensya na hindi bababa sa 2 tao ang sangkot sa paglilibing. Agad na nagpatawag ng pulong ang hepe. Ngayong nakilala na ang biktima mag-isu agad ng whole departure order para sa lahat ng mataong sangkot. Isama niyo si Jose Reyes ang kapatid ni Pedro na si Pablo at yung empleyado ng palutuan. Si Ispo for Cruz naman ay agad na humiling ng dokumento mula sa Insurance Commission. Dumating na po ang resulta ng pagsisiyasat sa mga insurance policy ng maasawa. Mabilis na binasa ni SPO Empat Cruz ang dokumento at napahinto. Tingnan ninyo ito. May 3 life insurance policy sina Pedro at Maria. At sa lahat ng iyon iisa lang ang nakalagay na beneficiary. Si Jose Reyes, ang kapatid ang nag-iisang beneficiary sa lahat ng insurance nila. Hindi makapaniwala ang ibang maimbestigador. Ang beneficiary ay hindi ang asawa kundi ang bayaw. Kakaiba yan. Ang kabuwang halaga ay 18 milyong piso. At ang mas nakakagulat, ang policy ay dinisenyo na makukuha lamang ni Jose ang buong halaga kung sabay na mamamatay ang mag-asawa. Ginamitan ni SPO Empat Cruz ng highlighter ang isang petsa. Tingnan nyo ang petsangang pakuhang insurance. Hunyo 2003. Eksaktong 22 buwan bago ang krimen noong Abril 2005. Halos sakto sa 2 taong contestability period ng GA Insurance Company. Nakataon lang ba ito? Hindi ito nakataon. Isa itong perpektong plano. Agad na sinimulan ng team na alamin ang nakatagong utang at ari-arian ni Jose. Nung katapusan ng 2004, baon siya sa utang na 8.5 milyon dahil sa isang palpak na investment. Ang 3 milyong nakuha niya, sama na ay ginamit niyang pambayad utang noong Disyembre 2004. Pero may natitira pa rin siyang 5,005 milyong utang, mabilis na nakwenta ang hepe. Idagdag mo diyan ang 18 milyong insurance at ang 25 milyong pisong gusali hindi lang niya mababayaran ang lahat ng utang niya, kundi makakaroon pa siya ng 100 milyong sobra. Gawin nating pangunahing suspek si Jose at ipatawag agad sigaw ngang isang batang investigador, huwag kung ganyan siya katalino. Itatanggi niya lang ang lahat. Kailangan nating mag-ipon muna ngang matibay na ebidensya. Huwag nating ipahalata na pinaghihinalaan natin siya. Samantala ang Soko team ay nakahanap pa ngang ibang ebidensya sa lugar. May mga maliliit na pirasong metal kaming nahanap sa loop ng hukay. Ayon sa analisis ito ay mula sa koting ng sahig ng isang fan. At may nakuha rin kaming upos ng sigarilyo. Maingat na inilagay ngang isang tauhan ang upos sa isang bote, matagal na itong nakabaon,
Pero kung suswertehin baka makakuha pa tayo ng DNA. Ipapadala ko na agad ito sa crime lab. Kasabay nito ang digital forensics team ay nagsisikap na makahanap ng anumang bakas mula nong gabi ng ika-2 Abril 2005. Sinusubukan naming hanapin ang mga CCTV records pero karamihan ay nabura na dahil matagal na. Pero may isang bangko nga 400 metro mula sa lugar na may kakaibang sistema. Ang video branch dun kapag nagpapalit sila ng ATM isinasama nilang palitan ang buong storage device ng CCTV. Ang lumang storage device mula 2005 ay itinago lang sa isang bodega ng kanilang main office. Magpadala agad ng request sa video at haluhugin ang bodegang. Yan sa isang maalikabok na bodega ginamit ng nga investigador ang kanilang nga flashlight para hanapin ang lumang device. Heto ang lumang storage device na may sticker ng taong 2005, agad itong dinala sa forensics lab. Pagkatapos ng magdamag na pagdatrabaho nagtagumpay ang team. Na-recover na namin ang data. Ipapakita ko na ang video. Sa monitor isang malabong black and white video ang lumitaw. Ang timestamp ay nagpapakita ng ika-2 ng Abril 2005, 9:12 ng gabi. Tingnan nyo ang gilid ng screen. Sa dulo ng kalsada, may isang puting van na nakaparada sa dilim. At nanatili ito roon hanggang 11:40 gabi. Masyadong malabo para makita ang plate number. Gagamit ako ng special filter para linawin ang imahe. Pagkatapos ng ilang pagtatangka unti-unting luminaw ang nga pixel at lumitaw ang huling 4 na numero ang plate number. Plate number ending in XXXX. Perpektong nakikita. Agad na inilagay ng mga investigador ang numero at klase ng sasakyan sa database. May resulta na po ang sasakyan ay isang puting Hyundai Starex na nakarehistro sa pangalan ni Jose Reyes noong 2005. Nakatinginan ang mamiyembrong team. Ang puting van na hindi nila natakpuan 5 taon na ang nakalipas, ang van na naging isang malaking misteryo sa lumang file ni SPO and Pat Cruz ay muling nabuhay mula sa isang lumang storage device sa bodegangang isang bangko isang malamig at malinaw na katotohanan. Noong ika-22 ng Abril 2010, matapos matagumpay na ma-recover ang CCTV footage mula sa BDO ATM, isang matinding tensyon ang bumalot sa meeting room ng Chiji Car. Team leader ang huling, 4 na numero sa plaka ng puting Starex. Sa video ay eksaktong tumutugma sa sasakyan ni Jose Reyes. Sapat na itong circumstantial evidence para kasuhan. Siyang ang murder hindi basa kasama ang palat hindi pa sapat mabigat na sagot ng hepe habang itinuturo ang CCTV image. Hindi buong plaka ang malinaw na nakikita. Sa korte maring sabihin ng abogado niya na ibang sasakyan iyon na may kaparehong modelo at makatulat na huling numero. Ano po ang gagawin natin? Kailangan natin ng mas matibay at direktang ebidensya. Kung ipapatawag natin siya ngayon puro kasinungalingan lang ang maririnig natin. Pumasok ang isang forensic expert mula sa crime lab. Kararating lang pong resultang DNA test sa upos ng sigarilyo na nakuha sa hukay. Ano ang resulta, hindi ba nakmet sa DNA ng mag-asawa o po hindi po? Ibang DNA. Sinubukan naming i-cross-match sa database ng mga kriminal pero walang tumukma. Kinuha ni SPO 4 Cruz ang resulta. Kung gayong malaki ang posibilidad na ang mayari neupos na ito ay ang pumatay o ang kanyang kasabwat. Pero wala tayong DNA sample ni Jose para pakumparahin at hindi natin siya maring pilitin. Huwag kang mag-alala. Ako mismo ang kukuhang DNA ni Jose ng palihim. Lihim na sinubaybayan ni SPO4 Cruz ang bawat kilos ni Jose. Nalaman niyang may paborito itong coffee shop sa Baguio na pinupuntahan araw-araw. Ikaw magpanggap kang customer at umupo ka sa kabilang mesa. Kapag tumayo na si Jose, kunin mo agad ang basong ginamit niya. Noong ika-25 ng Abril pakaalis ni Jose sa coffee shop, mabilis na kinuhangang
Isang pulis na nakasibilyan ang baso at inilagay sa isang plastic bag. Makalipas ang 3 araw 28 gram Abril, sirang DNA na nakuha sa baso ay 100% match sa DNA mula sa upos ang sigarilyo na nakuha sa hukay. Ngayon may 3 matibay na ebidensya na ang team laban kay Jose. Ang DNA na nagpapatunay na nandun siya sa crime scene. Ang CCTV na nagpapatunay na ang sasakyan niya ay nasa malapit nung gabing iyon. At ang 18 milyong pisong insurance at away sa manabilang motibo. Ngunit may isa pang misteryo, ang bakas ng sapatos ng babay na may sukat na 240 mm. Sino ang may-ari ng bakas na ito? Malinaw na may kasapwat si Jose sa paglilibing. Kailangan nating mahanap ang babaeng ito para makumpleto ang kaso. Sinimulan ang team na busisiin ang matawa ni Jose noong Abril 2005. Muli nilang tiningnan ang lumang 148 pahinang file. Ang huling tawa na natanggap ni Pedro ay mula kay Jose. Paano naman ang call log mismo ni Jose nung panahong iyon? Hindi siya suspect kundi isang witness, kaya hindi natin kinuha ang kanyang call records. Kumuha ang team ng court order at hininggi sa telco ang buong call records ni Jose noong Abril 2005. Sumagot na po ang telco. Sabi nila lampas na sa 12 buwang retention period kaya wala na raw silang record. Pero sinabi nilang susubukan nilang halungkatin ang kanilang nga backup tapes. At nagtagumpay sila na recover nila ang ilang bahagingang call logs at metadata mula sa kanilang archive. Sinimulang suriin ngam nga investigador ang napakaraming data. Teka, may kakaiba dito. Alam na natin na tumawag siya sa bayaw niya noong 6:15 gabi. Pero may isa pang tawag na lumabas dito. Noong madaling araw ng 3 ng Abril 1:27 AM, may tinawagan siyang iba. Sino? Isang babaeng nagnangalang Isabel. Ang tawag ay tumagal ng 2 minuto at 13 segundo. Agad na inimbestigahan ng team ang pagkatao ni Isabel. Si Isabel ay 36 taong gulang noong 2005. Nakatira sa La Trinidad. Hiwalay sa asawa at may malalim na relasyon kay Jose mula pa noong 2003. Noong 30 gram Abril, kumuha ang team ng search warrant at sinalakay ang bahay ni Isabel. Sa pinakailalim ngang isang aparador nakita nila ang isang lumang kahon. Sir, may nakuha kaming isang pares ng maruming Nike rubber shoes sa loob ngang kahon. Size 2. Agad itong dinala sa crime lab. Ang pattern ng suwelas ay perpektong tumutugma sa bakas na nakuha sa crime scene. At ang lupa na nakadikit dito ay may parehong composition clay content at pH level sa lupa mula sa pinaglibingan. Ipinakita ni SPO4 Cruz ang credit card records ni Isabel. Tingnan ninyo. Bumili si Isabel ng parehong modelo ng sapatos noong Nobyembre 2004 sa isang mall sa La Trinidad. Sinuri rin ng team ang nga CCTV sa kahabaan ng Halsema Highway sa isang 24-hour na gas station. Nakuha namin ang lumang DVR. At na-recover namin ang isang video nung madaling araw ngang 3 ng Abril 1:48 AM kung saan isang silver na Kia Carnival ang mabilis na tumatakbo patungong Baguio. Ang plaka ay tumutugma sa sasakyan ni Isabel noon. Gumawa ang timeline si SPO4 Cruz. Tumawag si Josenge 1:27 AM. Ang biyahe mula La Trinidad papuntang Baguio ay MEA 25 hasta 30 minuto. Ibig sabihin dumating si Isabel sa crime scene bandang 1:55 AM hanggang 2:00 AM. Tukmang-tukma sa oras na nakita siya sa CCTV ng gas station. Nasa kamay ng team ang lahat ng ebidensya laban sa dalawang suspek. May DNA CCTV, call records, at motibo tayo laban kay Jose. May rubber shoes, soil sample footprint, match gas station, CCTV, at patunay na relasyon.
tayo laban kay Isabel. Sila na. Ang huling tanong na lang ay kung sino ang una nilang huhulihin. Kung unahin natin si Jose baka makatakas si Isabel. Kung unahin naman natin, si Isabel baka malaman ni Jose at itago niya ang iba pang ebidensya. Nakbigay nga mungkahi si SPO 4 Cruz. Ipatawag natin si Isabel bilang isang witness lang, hindi suspek. Sa isang krimen na may kasabwat kadalasang ang kasabwat ang unang bumibigay sa presya. Kapag nakuha na natin ang testimonya, niya saka natin arestuhin si Jose. Noong ika-2 ng Mayo ipinatawag si Isabel bilang isang witness. Kasabay nito isang 24 oras na surveillance ang ikinasalaban kay Jose. Ang karumal-dumal na katotohanan na itinago sa likod ng maskara ng isang mapagmahal na kapatid sa loob ng 5 taon ay malapit ng mabunyag. Ika-2 ng Mayo, 10:00 ng umaga isang babae ang pumasok sa opisina ng CIDG CAR. Kayo po ba si Miss Isabel? Dito po kayo maupo. Bakit po ninyo ako ipinatawag? Wala po akong alam sa anumang krimen. Huwag po kayong mag-alala. Kakausapin lang po namin kayo bilang isang witness tungkol sa mga taong malapit kay Mr. Jose Reyes noong 2005. Sinimulan ng team ang interogasyon sa mga simpleng tanong para hindi siya kabahan. Naging malapit po ba kayo kay Mr. Jose Reyes mula 2003? Opo, naging kami po noon. Noong gabi nga ika-2 ng Abril 2005. Ano po ang ginagawa ninyo? Nasa bahay lang po ako magang natulog. Hindi po ba kayo nag-drive papuntang Baguio noong madaling araw? Hindi po. Bakit naman ako pupunta doon ng ganoong oras sa harap ngang kanyang nakasinungalingan? Inilapak ni SPO 4 Cruz ang isang folder sa mesa. Isa-isa niyang inilabas ang 3 ebidensya. Ano po yan ito? Ang record ng tawag ni Jose sa inyo nung 1:27 AM ika-3 ng Abril 2005. Ito naman ang CCTV footage ng silver na Kia Carnival ninyo na tumatakbo papuntang Baguio noong 1:48 AM. At ito ang larawan ng Nike rubber shoes na nakuha namin sa bahay ninyo na perpektong tumutugma sa bakas ng sapatos at lupa mula sa crime scene. Biglang namutla si Isabel. Gusto ko pong makausap ang aking abogado. Sige po. Pagkatapos nun 2 araw siyang nanahimik at hindi sumagot sa anumang tanong. Samantala nang lumabas sa balita, ang tungkol sa natakpuang magakalansay si Jose, mismo ang pumunta sa istasyon ng pulis. Sir Toto po ba natakpuan na ba ang ate? At bayaw ko napaluhot siya sa sahig at humagulgol. Sino ang gumawa nito sa kanila? Parang, awan nyo na huliin nyo ang demonyong yan. Ang kanyang pag-arte ay eksaktong katulad ng pag-arte niya 5 taon na ang nakalipas. Ngunit sa pagkakataong ito pinapanot lang siya nga, investigador mula sa isang monitor alam ang kanyang tunay na kulay. Habang nananahimik si Isabel muling sinuri ng team ang testimonya ni Jose noon. Sir, may nakita akong hindi pagkakatugma. Noong una siyang nakreport sinabi niyang sa isang kainan sila makikita. Pero sa sumunod na investigasyon sinabi niyang sa isang coffee shop. Nagbago ang kwento niya. Sinuri rin nila ang lokasyon ng cell site noong tumawag siya sa kanyang bayaw. Ang tawag ay hindi nakmula sa sentro, Twin Festival kundi sa liblib na lugar kung saan natakpuan ang mga bangkay. Ibig sabihin nandun na siya sa crime scene bago pa man niya tawagan ang mabiktima naghihintay sa kanyang patibong. Nahanap din nila ang isang resibo mula sa isang hardware store 5 araw bago ang krimen. Bumili siya ng 2 pala at 10 metrong waterproof na trapal gamit ang kanyang credit card. Eksaktong nga gamit na ginamit sa krimen. Ika-4 ng Mayo pagkatapos ng mahabang pakikipag-usap sa kanyang abogado bumigay na si Isabel. Sasabihin ko na po ang lahat. Noong madaling araw 1:30 AM tumawag si Jose, nanginginig ang boses. Pinapapunta niya ako agad sa Baguio.
Pagdating ko nakita ko ang puting van niya sa gitna ngang kadiliman. Sa likod ngang van may dalawang malaking bulto na binalot sa trapal. Nagmakawas siya na tulungan ko siyang ilibing ang mga iyon. Ang hukay ay nakahanda na. Natakot ako pero pinilit niya ako. Sabay naming itinulak ang mga bulto sa hukay at tinabunan ng lupa. Pagkatapos, nakalat siya matuyong dahon sa ibabaw para itago ito. Ang testimonya ni Isabel ay perpektong tumugma sa lahat ng ebidensyang hawa ng team. Agad na kumuha ng arrest warrant ang mga pulis para kay Jose. Kinabukasan 5 na Mayo 60, umaga kinatok ng mga pulis ang apartment ni Jose. Binuksan niya ang pinto bagong gising. Iniharap ni SPO Empa Cruz ang arrest warrant. Jose Reyes, inaresto ka namin sa salang murder at pagtatago ng bangkay. Hindi siya nanlaban. Habang nasa sasakyan sinabi niya kay SPO Empa Cruz, "Sir, nakakamali po kayo. Alam niyo kung paano ko hinanap ang ate ko sa loop ng 5 taon. Ang kanyang boses ay puno ngang hinanakit katulad ng dati. Ngunit ngayon, wala nang naniniwala." Sa kanyang maluha, 5 ng Mayo 9:00 umaga nagsimula ang introgasyon. Wala akong kasalanan, bakit ko naman papatayin ang nag-isa kong kapatid? Bakit ikaw ang nag-isang beneficiary sa 1.8 milyong pisong insurance? Nila tanong ni SPO. For Cruz. Dahil ako lang ang natitira nilang kamag-anak. Sila mismo ang naglagay ng pangalan ko diyan, sunod na ipinakita ni SPO Empat Cruz ang CCTV footage. Aminado ako, nandun ako sa lugar na yan nung gabing iyon. Umiinom ako mag-isa sa loop ng kotse dahil hindi dumating ang 8 at bayaw ko. Nakatulog ako at umuwi na lang kinabukasan. Ito ay isang matalinong depensa inamin ang pagiging nasa lugar, ngunit itinanggi ang krimen. Ipinakita ngang team ang resibo mula sa hardware. Para saan ang mapala at trapal? Yan. Para sa pag-ayos ngang hardin sa aming bahay. Nakatira ka sa 5th floor ng isang kondominium. Wala kang hardin? Pinabili lang sa akin ng isang kaibigan. Sino ang kaibigan na yon hindi ko na matandaan. Kinabukasan sa 2 araw ngang introgasyon, ipinakita ni Spodort Cruz ang resulta ne ates sa upos nega sigarilyo. Nagmula ito sa hukay at users de match sa DNA mo. Sinabi ko na, diba, naninigarilyo ako sa loop ne kotse. Itinapon ko ang upo sa bintana at siguro tinangay lang ng hangin papunta sa hukay na yan. Tinangay ng hangin, hamahinahong sabi ni SPO Empat Cruz. Inilabas niya ang kanyang huling baraha, ang buong testimonya ni Isabel kasama ang lahat ng ebidensya laban sa kanya, ang rubber shoes, ang soil sample, ang CCTV. Binasa ni SPO4 Cruz ang testimonya ni Isabel ng malakas at malinaw. Tumawak si Jose. Pinapunta ako, may 2 bulto sa van, sabay naming inilibing. Nagsimulang manganek ang makakamay ni Jose. Nagsisinungaling si Isabel, may galit siya sa akin. Ang testimonya niya ay perpektong tumutugma sa lahat ng ebidensya namin. Siya mismo ang naglagay ng tuldok sa perpektong krimen mo. Huminga ng malalim si Jose, yumuko. At pagkatapos ng 2 minuto, dahan-dahan siyang umamin. Walang alam si Isabel. Inutusan ko lang siyang mahukay. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na inamin niya ang kanyang pagkakasangkot sa krimen. Sinimulan niyang ikwento ang lahat. Ang galit niya dahil sa hindi patas na paghahati ang mana. Ang lumalaking utang. Ang plano na patayin ang kanyang 8 at bayaw para makuha ang insurance at ang gusali. Ikinuwento niya kung paano niya inakit ang mag-asawa sa liblib na lugar, kung paano niya sila pinainom hanggang sa malasing at kung paano niya ginamit ang isang tubo na bakal para paslangin muna ang kanyang bayaw at pagkatapos ay ang kanyang ate na sumisiga. Ikinuwento niya kung paano siya nataranta at tinawagan si Isabel para tulungan siyang maglibing
At ikinuwento niya ang 5 taong pag-arte bilang isang mapagmahal at nagdadalamhating kapatid. Bakit ka pa rin bumibisita sa lugar na iyon tuwing festival, hindi ko alam. Baka ang maluhang iyon ay totoo. Noong ika-7 ng Mayo 2010, isang press conference ang idinaos. Inanunsyo ng pulisya ang pag-aresto kay Jose Reyes para sa murder at kay Isabel bilang kasapwat. Ipinakita sa malaking screen ang video ni Jose mula 5 taon nang nakalipas, umiyak at nagmamakaawa na hanapin ang kanyang 8. Isang kolektibong buntong hiningangang pakabigla at pangingilabot ang narinig mula sa mga reporter. Sa korte napatunayan ang lahat ng ebidensya laban kay Jose. Kabilang ng kanyang mga internet search history tungkol sa life insurance contestability period at presumed death. Hinatulan si Jose Reyes, NG reklusyon perpetua o abambuhay na pakakakulong. Si Isabel ay sinentensiyahan ng 5 taon para sa kanyang partisipasyon. Dahil sa krimen, hindi nakuha ni Jose ang 18, insurance at ang 25 milyong pisong gusali. Ang lahat ng ito ay napunta sa gobyerno at ginamit para sa mga social welfare programs. Noong ika-2 Abril 2011, 6 na taon matapos silang mawala, sina Pedro at Maria Santos ay nabiyan ng isang disenteng libing. Dumalo ang kanilang dating suki empleyado at si SPO4 Mateo Cruz. Dahan-dahan siyang naglagay ng isang sunflower sa ibabaw ng kabaong. Ngayon, makakapagpahinga na kayo sa isang mainit at maliwanag na lugar. Patawarin niyo po ako at natagalan bago ko nahanap ang katotohanan. Ang kasong ito ay nag-iwan ng malaking aral. Binago ng PNP ang kanilang protocol para sa mga missing persons case na ngayon ay nangangailangan na ng agarang pagsisiyasat sa pinansyal na background ng mga nawawala at ng kanilang mga malapit na kamag-anak. Hinigpitan din ng Insurance Commission ang mga patakaran sa pagtatalaga ng mga beneficiary. Si Isabel ay nakalaya na noong 2015 at hindi na muling natakpuan. Si Jose Reyes ay habambuhay na mananatili sa bilangguan, nagbabayad para sa kanyang kasakiman. Taon-taon ang Baguio City ay nagdiriwang pa rin ng Panagbenga Festival. Sa bagong gawang nature trail kung saan minsang nakalibing ang mag-asawa, daan-daang libong turista ang patuloy na naglalakad walang kamalay-malay sa madilim na sekretong minsang itinago ng lupang kanilang tinatapakan. Ngunit si Spok 4 Cruz na ngayong ay retirado na ay bumibisita pa sa lugar na iyong tuwing festival. Tumitigil siya sa isang partikular na lugar, yumuyuko at pagkatapos ay tahimik na umaalis. Sa likod ng pinakamakulay na pagdiriwang at ng pinakamaamong maskaran ng pamilya, isang malagim na katotohanan tungkol sa kasakiman ang nabunyag. Naway ang dalawang kaluluwa na sa wakas ay natakpuan ang hustisya ay payapa ng magpahinga.